Saudya, 16 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Lunes, 12 sa buwan ng Enero. Sa ngalan ni Boss Deo Makalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit at Diyos Marhay na aga sa mga kababayan ko sa Bicol Region, lalo na po yung mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Iingat-ingat po tayo dyan sa mga taga-Albay. At welcome sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Oo nga, nabanggit mo yung mga taga-Albay. Ingat-ingat po sa mga kababayan natin dyan na hanggang ngayon ay ninenervyos dahil sa pag-aalboruto ng Mayon Volcano. At saka Lakay Romel. Nasa alert level 2 pa rin, hindi ba? Ang Mayon Volcano? Level 2 ba I tayo? mean Sa level 3. Level 3 tayo, Lakay Romel. Oo, dahil doon sa napapadalas na pag-alboroto, marami ng mga ipinagbawal na mga activities malapit dyan sa paligid ng Bulkang Mayon. At alam mo, Lakay Romel, may mga kababayan tayo nung nakaraang anong araw ba to? May ilang lugar dyan sa Ginubatan, Legazpi, Kamalig, sa Tabaco ang inabot ng nung ashfall. At nag-face mask na sila kasi yan sa kalusugan, Lakay Romel, may epekto. Lalo na pagka ikaw ay may history ng asthma at iba pang respiratory illness. Magti-trigger talaga. Kasi naman, ang kalagayan ng panahon dyan sa Bicol Region ay hindi rin kagandahan. Mag-uulan dyan sabi ng Pag-asa. Ang lamig ng weather doon, as per doon sa aking kapatid, Lakay Romel, sobrang lamig daw talaga. Oo, tapos umuulan. Kaya parang yung mga tao nilalagnat, inuubo, sinisipon. At napapanahon nga yung mga ganyang karamdaman pagka ganitong panahon tayo ng taglamig. Yan ay nararamdaman sa buwan ng kadalasan. Ang pinaka-peak niyan Enero hanggang Pebrero. Yes, kasi yun yung panahon na malamig. Kaya naman prone sa mga karamdaman, lalo na yung mga kababayan natin na merong hika, madaling tamaan ng ubo, sipon. Tsaka yung mga mahina ang immune system. At ito pa, Sister L, nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Health dahil dito sa tinatawag na yung super flu. Bakit pagkabahala lang? Hindi ba pwedeng actionan? Ano bang magagawa ng Department of Health, Lakay Romel? Kasi maraming mga, nitong actually December, di ba? Sobrang daming nilalagnat, sinisipon, inuubo. Wala ba tayong kapasidad na i-test? Anong klase ba tong nararamdaman ng mga kababayan natin na sakit? Di ba prevention is better than cure, sabi nga nila. So dapat siguro kapag may pagtaas na ganyan, bagamat ayaw naman nating maalarma yung ating mga kababayan, mas okay na uunahan na natin na may capacity tayo to test. Ano bang mayroon ngayon? Anong klaseng sakit ito para ma-address properly? Yung iba naman, ang kinakatwiran, talagang ganyan sa Pilipinas pagka panahon ng taglamig. Yan yung lumang kasabihan. Tumataas talaga ang nagkakatrangkaso, nagkakasipon, nagkakaubo. Pero para bigyan tayo ng
opisyal na pananaw pagdating sa kalusugan, ay sumangguni tayo sa isang eksperto, syempre. Yes, so mas okay na may nakakausap tayo patungkol sa mga ganyan. At nasa linya ng komunikasyon natin, walang iba kundi ang kilalang cardiologist at public health advocate, si Dr. Pony Liachon. Good morning, Doc, at welcome sa Damdaming Bayan. Minus muna sila kay Deo Macalma. Ito po si Romel Fertes. Good morning, Doc. At kasama ko si Sister Elaine Apit. Magandang umaga si Romel at sa lahat na nakikinig sa inyo at sa iyo, Elaine. Magandang umaga po sa inyong lahat at sana okay po ang ating mga kababayan, maging doon po sa mga taga Bicol at sa mga nagsasuffer ng flu at maraming sakit, talaga naman pong sa last quarter and nagro-roll over ng Enero, December, maging infection or non-communicable diseases. So, yun po ang nakikita natin. At magandang talakayin kasi ang iniisip lang natin pagka panahon ng Kapaskuhan, atake sa puso, stroke, diabetes na lumalala, may kaakibat na problema tungkol ho dito, yung tinatawag ng communicable disease. So siguro, umpisahan natin kung ano yung tanong niyo, then sasagutin ko sa inyo on a broad spec yung preamble, and then punta tayo sa symptomatology, anong cause, anong pwede nating gawin. Okay. Sa bilang tao na mag-isa lang na walang tulong mo na medical care, yun ho ang importante. Okay? Now, okay. First question on my end, Doc Tony. Meron bang sapat na batayan para maalarma or mabahalang ang publiko laban dito sa pagtaas ng kaso ng super flu? Well, may sapat na batayan. Kasi pagka ang Department of Health nag-issue yan ng advisory, isa national concern. Number two, narinig ko yung mga expert katulad na Dr. Solante, Dr. Maricar Limpin. At maging ako, magsasabi na hindi pangkaraniwan ho itong problema. Kasi nafe-feel ko bilang doktor, sa dami na nagkukonsulta sa iyo by text or na-admit into the hospital because of pneumonia. And karaniwan, itong mga ganitong mga pasyente ay merong comorbid condition. At pagpasok ng hospital, sila ay may complication, pneumonia, or may tubig sa baga, or yung datihan nilang sakit ay biglang lumalala. Yung kunyari meron kang stable na heart disease, suddenly biglang pumapangit at na-ICU ka. So, ang basa ko po ay tumaas po ang na-admit sa pneumonia. Siguro nag-uumpisa sila dito sa super flu na ito, yung subclad K variant or H3N2 or whatever flu, influenza. Kasi marami hong subtype pero to super flu, medyo mabigat to itong variant na to kasi maaaring hindi makover ng dating mga bakuna. So ganito ang scenario po niyan. May bago tayong luma na siya, kaya lang mas nagkaroon ng mutation. Yung ordinary yung flu, natatamaan kayo, pwede lang sa ordinary bed rest, ordinary hydration, 3 days, 5 days, okay ka na. Ito hindi tatagal yung inyong flu na mga 1 week, 2 weeks, at mangangailangan ka pa ng consultation sa primary care physician or pulmonologist or internist. Tapos mag-oral antibiotics ka pa kasi nagkakaroon ng superimposed bacterial infection. And ang kalakip kasi niyan, ayaw na natin kasi mag-mask kasi panahon ng COVID, ayaw na natin gusto na nating iwanan siya. Yung mga cough etiquette, yung pag-alcohol, yung social distancing, ayaw na natin because of the stigma brought by the COVID. Pero dapat nating isipin, ang infection ho, throughout history, ang nag-umpisa yan 100 years ago, 1912, yung Spanish flu influenza,
itong COVID at marami pang mga viruses na nagkokos ng global pandemic ng mundo. Usually virus, kung tatandaan natin, hindi na araw-araw naman na may namamatay sa sakit sa puso, stroke, which is already an epidemic. Pero itong virus, they keep on mutation, nagme-mutate sila. Tapos tayo, bumababa yung ating ignorance, tumataas ang ignorance natin or hindi tayo aware. Tapos yung pag-iingat natin bumababa. Tapos yung access to medical care natin ay bumababa. Kasi ito, ang problema natin ito, kung mahihirap o yung mga pasyente walang access to medical care, wala ka HMO, paano yun? Yun ang problema natin. Ang antibiotic din, after magka-flu ka, you will need a prescription pa rin, di ba? So these are things na social medicine ang dinidiscuss ko rito aside from the self-care. And these are the factors contributing, Romel, Elaine, to the situation. So having said that, Doc, kailangan ba pagka ang isang pasyente ay nagpositibo sa super flu, need ba niya na magpa-confine right away sa halip na sa bahay lang magpagaling? Ganun po ba, Doc? Very good question. Kasi usually, ang flu, hindi naman natin siya nakukuha kasi kailangan may respiratory panel. Tapos, yun yung tinetest ka. Tapos doon mo na malalaman kung anong klase. Pero lahat naman ng flu, initially, wala namang ibibigay. Kaya lang, nawala kasi yung Tamiflu Oseltamivir. Yan yung binibigay within 48 hours. So dapat siguro kung nakikinig si Secretary Herbosa, yung supply po ng oral antiviral, yung Oseltamivir, makipag-usap sila sa mga supplier. Kasi yan lang ang pwedeng magpahinto kahit ano ng symptoms. Tapos ang bakuna, kung hindi ka nabakunahan, or kahit nabakunahan ka, kailangan magpabakuna ka muli. Kasi according to Dr. Solante, at saka infectious disease na naniniwala ko, since mutation to, you might need a new vaccine na lalabas Pebrero or Marso. Pero kung yung dati yung bakuna, wala kayo, magpabakuna kayo. Kasi para naman protektado kayo for the ordinary flu, influenza A. Ito subclad K na variant ng H3N2. Again, flu ito, the maraming variant. Pero maari yung dati yung bakuna may not be effective anymore. So in that sense, how do you protect yourself? Self-care. So magmamask ka, magmamaso kayo, mag-alcohol kayo, magso-social distancing kayo in areas na hindi mo alam kung bakunado ang tao, maraming kumpul-kumpul ng tao, let's say sa transportation or sa Sa mga crowded areas, Doc. O sa mall, yan. Kung hindi kayo protektado doon, kailangan gawin yun. At magpabakuna muna po kayo. At kung lumala, kunyari, 7 days hindi kayo gumagaling, ay pumunta kayo sa medical doctor kasi mangailangan kayo ng antibiotics. At baka mamaya, kasi ito walang pinipili Ngayon kahit di ba, comorbid condition, sabi natin, kung diabetes or hypertension. Lagot siya mga yan. Kasi usually, lalanding sa hospital yan or sa ICU kung may pneumonia ka. Pero yung ordinary na tao, na bata, na walang comorbid, matindi rin po, hindi nakakapasok 1 week, 2 weeks. Kasi according to the literature, matagal ho ang pagbabalik. Usually, mga 2 weeks to 3 weeks. Meron ka pa rin problema. So, you need really to do tests. Let's say, CBC, chest x-ray, yung respiratory panel So, ang bottom line, hindi naman natin kailangan ng respiratory panel kasi sa hospital yun at pahal yun. Is the usual CBC, chest x-ray, and then protection sa sarili natin. Kung nagdilaw ang plema or verde, kailangan natin ng antibiotics. Okay. Elaine? Pero Doc, sa kabila po ng nabanggit natin, medyo tumataas nga po yung cases at may possibility na yung vaccine ay yung mga bakuna natin before ay hindi effective dito sa super flu na to ngayon. Doc, dapat bang mabahala yung publiko sa ganitong kaso na pagdami ng tinatamaan ng super flu? Kasi Doc Tony, ako personal experience ko nitong past 1 week ago yata,
ang sakit sa lalamunan every time nagigising ako sa umaga. Tapos, hindi nawawala basta-basta yung sipon at ubo. Oo. Ako naman, lagi naman ako worst case scenario. Hindi ako alarmist. My role is to teach, to inform, to teach, to heal, and to lead. Magturo, manggamot, at maging leader. So, hindi ko naman gustong i-minimize ang sakit ninyo. Kasi iba't iba tayo ng level of immunity. At pag hindi natin naman inalagaan ang sarili natin, ang problema, hindi ka naman makakapasok. Pag hindi ka nakapasok, wala kang kikitain. Yes. Mahirap yun. And the same body that you are using and you have to protect is the same body that you are using for work. So therefore, mag-self-care tayo dun sa item na yun. So I encourage everyone to wear face mask. Okay. I encourage everyone na maghugas ng kamay at mag-social distancing. Until such time, sinabi ng Department of Health na bumababa na itong kaso. Until such time na dumating yung bakuna na sinasabi ni Dr. Solante. So, 1 quarter lang naman yun eh. Ngayon, kung ayaw nyo mag-mask, edi okay lang naman yun. Choice naman nyo po yun eh. Pero ako, I would encourage everyone to wear face mask muna. To protect yourself. Kasi if you protect yourself, you protect your family. Yes. Yes. Ganun Right. po yun eh. Oh, you protect yourself, you protect your family, and you protect the people around you. Sa workplace, kung pumasok ka, may ubo ka, Yes. huwag ka nang pumasok. Kasi pag air condition yun, yung buong building, magkakaroon ng problema. Or kaya, hindi magandang pakiramdam mo, as a sign of courtesy and respect to other people, huwag yung gagawin po yun. Kasi magkakalatan ng magkakalat. At maaring hindi kasing bangis ng panahon ng COVID. But hindi naman ang pinag-uusapan lang mortality, morbidity. Ang ibig sabihin nun, hindi ka mamamatay, pero delikado ka pa rin. And may impact siya sa family, sa work, sa ating pangkalahatan, sa turismo. Kung tumaas ho ito, di sasabihin, may epidemic dun. So dapat, we have to take that particular posture of being careful and vigilant, not to underestimate the problem, but at the same time, looking forward on how to correct this eventually. Ang best niyan, hygiene. Face mask pa rin at the end of the day. Doc, So, go ahead. may reiterate lang po kami dito sa News Center. Doc, tumaas po yung pneumonia dahil po dito sa super flu. Tama po ba yung pagkakaintindi namin? Tama po. Tama po yun. Maraming admission. Kaya isa rin sa hinihiling ko sa ating secretary at sa DOH, lahat ng tala ng mga hospital sa private, maging sa government, magkaroon po kayo ng reporting every day so that malaman natin kung tumataas at makita din natin which areas of the country ang Tama. meron so that they can protect. So, inire-report naman yan admissions, consultation, para malaman ng mga kababayan natin kung dumadami. Kasi kung hindi natin gagawin ho yan, hindi natin malalaman kung gumaganda ang pakiramdam or hindi. So that we can deploy the adequate medical care dun sa iba, and we can issue public advisory dun sa mga ibang walang access to medical care. Okay. Ako, last question na may part, Doc Tony. Kung halimbawa, nagkaroon ka ng super flu at gumaling ka dahil sa tamang medication, ito po ba ay garantiya na hindi ka na magkakaroon ng super flu? Ay, hindi po, kasi maraming okay. variant Maraming variant, Romel You can have other virus pa rin So, habang nandito pa tayo nag-umpisa kasi ito December hanggang January, February. Habang malamig pa ang hanging amihan, dyan mas madalas ang viral infection. So, I would say, wag muna nyo ibaba ang guard ninyo. Ayun. Ang gawin nyo, magpabakuna kayo ng ordinary para pag dumating yung isa, pabakuna po kayo uli. Wala namang masama po doon. At the meantime, mag-mask muna kayo, mag-hygiene muna kayo to protect yourself. Yun muna po ang dapat natin gawin. Particularly those with decreased immune status, sabi nga ni Elaine, and those with hypertension, diabetes, heart disease, asthma, or cancer, or nagdadialysis, kayo po dapat mag-ingat kasi konti lang po kayong
sakit nito, you can land in the hospital. And mahal nga yung hospital. Mahirap po hospital at this time of the year. Opo. Okay. Maraming salamat, Thank Doc you, Doc. Tony Liachon. Napakaraming Dami nating natutunan. Oo, at least ngayon alam na natin kung ano itong super flu na ito. Good morning, Doc Tony Liachon, at maraming salamat po. Thank you, Doc. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan, ang inyo pong napakinggan. Walang iba kundi ang isa sa mga kilalang public health expert. Isang kilalang cardiologist, si Doc Tony Liachon. Oras muna natin, alas 8:35 ng umaga. Pero ito muna lang kay Romel, bago tayo mag-commercial break, isa-shout muna natin sa mga nag-aabang, nanonood, nakikinig, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo dahil mamaya sa ating pagbabalik, kapag nahuli kayo ng Ninong ng Bayan, ay mananalo kayo ng mga papremyo dahil ang ating Pasko Panalo promo, kahit po hindi na Pasko, pang Chinese New Year na daw ito lang kay Ayun. Romel. Kasama po ang Pride Detergent ay nandyan sa may Barangay 93 Grace Park, Caloocan City. At para sa ating word of the day, para manalo kayo ng mini component mamaya, ang ating word of the day ay working visit. Ayan. Tayo mga babalik makalipas ang patalastas na ito. Ang oras na yan ay hatid sa Balik tayo sa inyong programa, ang Damdaming Bayan, ngayon pong araw ng Lunes, ika-12 sa buwan ng Enero. At labas muna tayo ng ating impilan, Sister L. Papasukin natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Pagpapaabot na mensahe ng Malacanang sa publiko, mas paigtingin sa harap ng pagbaba ng ratings ni Pangulong Marcos. Balita mo yan, RH number 14, Maring Lep Narciso. Maring Lep. Romel, Sister L, pag-aaralan daw ng Presidential Communications Office kung may kailangang baguhin sa kanilang communications strategy. Sinabi ito ni PCO Undersecretary Claire Castro sa harap ng huling resulta ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, bagamat walang ibinabang utos sa kanila na gumawa ng paraan para matugunan ang survey, naniniwala ang PCO na mainam na tingnan kung may kakulangan o kinakailangan ng adjustment sa kanilang messaging. Iginiit naman ng opisyal na mataas o mababa man ang rating ng Pangulo ay tuloy-tuloy lang ang kanyang trabaho. Dagdag ni Castro, kung may pagbaba man sa resulta ng survey sa Pangulo, ay hindi nila ito itinuturing na negatibo, kundi nagsisilbing gabay para malaman kung saan ang pagkukulang. Ito si Lep Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lep Narciso. Samantala, may winner na, Sister L. Oo, may winner na tayo sa ating Malacash Pasko Panalo promo, kasama po ang Pride Detergent. At ang ating Ninong ng Bayan ay nandyan nga sa may Barangay 93 Grace Park, Caloocan City. Alamin natin kung sino ang ating winner ngayong araw. Ninong Sherwin, Ninong. Sherwin, please come in. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Ninong Sherwin, sino ang ating winner today? Sherwin Alfaro. Yes, magandang umaga Kuyang Romel at Sister L. Matakin mo, naglalaba Aba yung naman. ating winner ngayong umaga dahil ang gamit-gamit na yun, tignan mo, Aba Pride naka, Detergent. Pride Pride Detergent ang gamit ni ate. Sa DZRH. Ate, pangalan nyo po? Cheryl Cabalonga po. Ah, Si ganda Ate ni Cheryl. Ate Pretty ni Cheryl, ate. kamusta naman yung laba mo? Okay naman po. Okay naman, dire-diretso lang ang laba dahil napakaraming sabon na nagamit ito si Ate Cheryl. Ang laki ng kanyang Pride Detergent. Aha. At dahil palagi ka naglalaba at nakikinig sa DZRH, sino pa rin mga announcers sa DZRH? Deo Macalma, Roel Cortez, and Ellen Apet. Aba. Talaga, Ellen. Talaga? Parang yung pagka-Ellen ni Elaine Apit. Ellen Adarna na. Ellen Adarna na. Oo, malapit na sa Malapit Ellen na. Adarna. Dahil napaborita mo si Ellen Apit. Eto, meron kang 1,000 pesos. Thank you
po. May pambayad na ako sa nawasa. Magdadawa sa kape, poso naman gamit mo rito. Yan, poso. Magbabayad ka pa sa Jetmatic nawasa. pa yata yan, Sherwin, Ano na? Jetmatic yung tubig nila, yung source ng tubig nila. Jetmatic, tignan mo naman, no? Oh, para Pagkabomba. makatipid ng tubig. Yan ang gamit. Oo. Ate, dahil paborito mo nga makinig sa DZRH, dapat alam mo yung ating word of the day. Working visit po. Working Ayun! visit! Ayan, Ayan. dahil working visit ang ating word of the day. Ito, meron kang DZRH mini component at meron ka pang DZRH Chinese Medianoche, Chinese New Year Medianoche basket. At ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent with Stain-Away Formula. 2 kilo yan, kaya lahat ng labahan dito, yan, isama mo na yung mga nakasampay. Labahan mo ulit. Thank you po, DZRH. Thank you. Thank you, May pandagdag ate. na ako pambayad ng nawasa Ayan. po, naputulan eh. Ay, Ganun po ba? naputulan. Ba, tama-tama. Tama pala. Naputulan. Eto, dahil poproblemahin mo pa pang-ulam, ito na pang-ulam nyo mamaya. Oh, bigay mo na yan. Oh. Basog po. Food International Incorporated na Sasas Sprout Crackers. Yan, Ayun. para sa yan. Galing sa Regal Thank you po sa yan. lahat. Thank you po talaga. Ayan. Kanin na lang ang problema mo mamaya. Oo. Thank you po. Shout out po from Pangasinan. Aba. Sino mo nasa Pangasinan? Family ko po, mga anak ko po. Saan kayo Pati mo sila doon. Anong saan sa pangalan nila? Pangasinan? Hi, Niel, Rochelle, sa Bilong. Manood lang kayo ng DZRH palagi. Saan sa Pangasinan kayo, ate? Bugalyon po. Bugalyon. Gisot Bugalyon, Pangasinan po. Ayun. Ang salita doon, ganun din. Panggalatok po. Sige, Pati mo batiin sila mo yung ng mga kababayan mo sa Masan ko siya kamo dialect. sa Rads kayo namin ditan, taga Pangasinan. Ayun. Nanalo po ako ng 1,000, padagdag ng pambayad ng nawasa po. Salamat po sa inyo, salamat. Okay, Happy New Sherwin? Year Ayan, po. tignan mo naman, no? Napakaganda ng ngiti. Oo nga. Napakaganda ng pagpasok ng 2026. Meron kagad na premyo mula sa DZRH. Samahan mo Kaya siya, Sherwin, samahan mo siya maglaba para hindi mahirapan. Hindi maliligo ako. Sasabay ko din sa poso. Makikiligo ka sa Sayang tubig. poso. Libre ligo. Sige, salamat Kaya naman sa ate, mga nais salamat. manalo ng 1,000 pesos lagi dumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo promo. Kasama pa rin ang Pride Detergent RH number 6. Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ninong Maraming Sherwin. salamat, at sa Sherwin ating winner. Alfaro. Oo, Ayan. Taga Pangasinan pala. Bugalyon, Pangasinan. Oo. Kamusta sa mga kababayan natin dyan sa Bugalyon, Pangasinan? Oy, pero alam mo lang kay Romel, maiba tayo ng usapan. Bigla kong naalala, naririnig ko kasi kanina sa interview ng 2x2 si Department of Transportation Secretary Banoy Lopez. At mayroon palang effective immediately yung pagko-confiscate ng mga lisensya ay hindi na ino-authorize yung LTO. So, kapag paano pagka ikaw ay may halimbawa, violation, titikitan ka lang. hindi kukumpiskay ng Hindi lisensya mo? kukumpiskay ng lisensya mo Aha. at yung violation ay hindi mo na kailangang pumunta sa opisina ng LTO, babayaran mo na lang yun online. Ayan malinaw yan At baka kasi mamaya hindi pa yung mga kabubukas-bukas lang ng radyo, hindi napakinggan yung interview kanina, nanggaling na po sa kalihim ng Department of Transportation. Malinaw pong sinasabi niya. Kung maalala mo, Laki Romel, may nag-trending, nag-viral itong issue na ito. Yung anak ng vlogger na si James Deacon, yung hinahuli dahil sa reckless driving at kinuha yung kanyang lisensya, pero nagka-problema pagdating doon sa proseso dahil nalito sa ano ba yun yung tatawag nilang working yung calendar days na tinatawag sa mga opisina ng gobyerno, Laki Romel, 15 days. Pero mukhang nagka-problema sila doon sa proseso noon. Kaya parang isa yun sa naging rason kung bakit nag-decide ang Ayan, DOTR na bawal nang mangumpiska ng lisensya ang LTO. So, kung halimbawang kayo ay napikitan at binidemand na ibigay yung inyong lisensya, Hindi po pwede pwede. kayong tumanggi. Yes, dahil Kunin nyo yung pangalan ng apprehending officer at mag-file kayo ng formal na reklamo sa LTO. Oo. Ayan. Kapag talaga in-insist pa. At yung Laki Romel, sa mga hindi din aware, yung mga medyo hindi techy, may LTMS portal na tinatawag. At yung LTMS portal na yun, Laki Romel, makikita mo doon yung information mo,
mo, yung vehicle mo, lahat. At pati lisensya mo nandun la kay Romel. Ayan. So just in case, DOTR din po ang nagsabi na nakalimutan mo ang lisensya mo, okay lang. As long as Oo. may LTMS portal ka at kung hindi naman sabihin natin medyo minalas-malas ka at nakakommit ka ng violation at ikaw ay naging pasaway at ikaw ay nasita sa daan, pwede mong ipakita ang iyong e-driver's license. Online ito, Lakay Romel, nasa LTMS. Ayun. At pwede mo siyang ipakita doon sa officer ng LTO, kung si MMDA officer man yan, o kung sino pong nakahuli sa inyo, na yun ay lisensya. At tinatanggap yun, Lakay Romel, ipakita mo lang, eto ang lisensya ko. Kasi Ayun. lehitimo yun sa website yun ng LTMS, which is sa LTO din yun. Sa database ng LTO. ng LTO yon. At saka Lakay Romel, lilinawin natin, bawal ang picture ng lisensya. Baka kasi isipin ng iba, pwede naman pala online eh. Hindi. Hindi pwede yung picture ng lisensya. Ang pwede ay picture ng lisensya galing sa website ng LTMS. Ayun. Yun. Pero ang pinaka-importante sa lahat, try your best na hindi kayo lumabag sa batas trapiko. Yes, ang pinaka-importante ay sumunod sa batas. Ayan, nang sa ganoon ay wala kayong maging aberya or problema. Kasi baka mamaya sasabihin ng ibang mga pasaway, di naman pala kinukumpiska ang lisensya, magpapapikit na lang ako just in case na ako ay lumabag sa batas trapiko. Maling mindset po yun, ha? Maling mindset po yun. Tsaka record din yun, Lakay Romel, kapag Magpaparehistro ka ng sasakyan. may tantos ka doon eh. Oo. May multa. Doon nyo lang marirealize na sangkaperba na pala ang penalty. O kapag lalo na pag mabigat ang penalty ninyo, baka mamaya hindi pa kayo marinyuhan ng o kaya yung span ng years ng inyong lisensya ay hindi magiging 10 years. 5 years lang kayo kasi madami kayong violation lagi. At magandang pagkakataon din yan, Sister L. Laban dun sa ibang mga maukulit na nagpapaduplicate ng lisensya. Ay, may mga ganun? Ano pa? Talaga meron. Yung mga peking Bakit lisensya. duplicate nila? Siyempre, pagka nahuli yung isa, during the time na dahil kinukumpis ka nga ay pa, nakumpis ka pa. meron pa silang alternative. Meron pa sila, At kung dahil may- yung iba tamad magpunta, tamad yung proseso agad. At kung mahina-hina yung apprehending officer, hindi talaga mahalata kasi Parang Xerox copy eh. nakakita ka ba? Oh. Ay, grabe naman Meron yan. talagang gumagawa ng ganyan. Nako, hindi pwede. Ngayon, hindi naman ako kumpiskahin. So, baka naman maging matino-tino na kayo sa mga discarding kung ano-ano diskarte nyo. May mga ganun pala. Galing Recto ba yan? Oo, meron. Galing Recto University. Pero yan po ay paalala at binibigyan din lang natin Lakay Romel kasi lately nagiging issue yung mga pagdating sa mga violation sa kalsada na nagiging dahilan paminsan ng gulo. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan. At saka halimbawa lang na merong mga opisyal ng LTO or miyembro sa kalye na halimbawa nasita kayo at hinihingi yung lisensya, wag naman kayong magtaas ng boses na sasabihin nyo, sino may sabi sa'yo? Bawal na. Hindi, pwede pong pwede pong tingnan. Oo. Pwede pong tingnan kasi baka mamaya driving without license kayo eh. Oo. 'Di ba? Violation din Tama. 'yon. Pwede pong tingnan, bawal kumpiskahin. Magkaiba po 'yon. Oo. Baka kasi mamaya Lakay Romel, hindi narinig ko nga sinabi Oo. sa radyo bawal na sinabi hindi. ng dalawa na yun eh. O sabi niyo, sinabi nung Elaine Apit Oo. Tsaka yung Romel Fuertes hindi. Ang sabi po ng DOTR, pwedeng bawal kumpiskahin. Yun yung malinaw, Lakay Romel. Baka mamaya Bawal kumpiskahin. mga Ayan. pilosopo pa naman. Pero hindi bawal kayong tikitan. Ayan. Yun. Lalo na kapag kayo po ay pasaway talaga. Kunin nyo po ticket, magbayad At kayo sa tubusin violation ninyo. Ayan. Kasi pag hindi nyo po yan tinubos at binayaran yung mga fine na kailangan yung bayaran, magkakaalaman pag nag-renew kayo ng lisensya. Tama. Patong-patong na multa ang inyong kakaharapin. Meron muna tayong 6 na minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. RH number Meron na lamang tayong 1 minuto bago sumapit ang alas 9
ng umaga. Labas tayo ng ating impilan na Sister L. Papasukin natin ang report. Unahin natin sa Senado. Naroon natin kasamang si paring Raymond Paas. Random inspection sa mga infrastructure project ng gobyerno iginiit. Sino senador yan? RH number 28, paring Raymond Paas. Paring Raymond, good morning. Paring Romel, mahalaga na may random inspection sa mga infrastructure project ng gobyerno pang matiyak na hindi nasasayang ang pera ng taong bayan. Ito ang binigyang din ni Senador Erwin Tulfo bilang suporta sa planong pagtatatag ng Joint Congressional Oversight Committee upang subaybayan ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto na pinondohan sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Tulfo, kung siyang masusunod ay hindi ito aasa sa report ng mga kalihim o ng mga regional director kundi kailangang magsagawa ng random inspection sa mga proyekto ng gobyerno. Dahil nakita na natin sa nakalipas na budget na nagsabuhatan ng district engineer, regional director at matataas na opisyal ng DPWH na sangkot sa anomalya. Nagpasalamat ito at lahat ng mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance ay maging miyembro sa bubuing Joint Congressional Committee na magbabantay sa mga infrastructure project ng ating pamahalaan. 92.5 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2026 budget ang binito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si RH20, Raymond Paas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, kay Raymond Paas. Samantala, puntahan muna natin ang lungsod ng Maynila. Pero wala pa si Boy Gonzales, kay Romel. Mukhang si Giselle Ricafort Dito ang muna nasa tayo linya. sa report ni Giselle Ricafort. 8 luxury vehicles ni Zaldico kinordona sa ICI. RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, Lakay Romel. Nakakordon dito sa Independent Commission for Infrastructure yung 8 sa mga kinumpiskang luxury vehicle na inuugnay sa nagbitiw na si Congressman Saldico ng Ako Bicol. Kabilang dito yung isang puting Rolls-Royce, Toyota Sequoia, 3 Cadillac Escalade, Lexus Sports Plus, gayon din yung Mercedes-Benz na may kabuang halaga na 145 milyon. Ito yung mga kinumpiska ng Bureau of Customs, PNP Highway Patrol Group at Criminal Investigation and Detection Group sa isang kondominium dito sa Taguig City noong January 8. Armado yung mga operatiba ng search warrant matapos magkatanggap ng impormasyon na naberipika naman daw ng ICI na pagmamayari yung mga nabanggit na sasakyan ng isang taong iniimbestigahan. Ayon sa Independent Commission, siyam sa nireport na 15 sasakyan ni Zaldico ang may hindi kompletong importation document at hindi rin bayad yung duties and taxes. Iginarahi itong mga mamahaling sasakyan dito sa parking lot ng Independent Commission dahil sa kakulangan daw ng espasyo doon naman sa BOC compound at malapit lamang itong komisyon sa area kung saan kinumpiska yung mga sasakyan. Mismong komisyon yung nagproseso ng mga impormasyon ng luxury vehicles itong holiday season at pinausisa kung bayad ba yung custom taxes ng mga yan. Maaari raw kasing konektado rin yung mga sasakyan sa investigasyon sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Una nang tinawag na iligal ng abogado ni Zaldico na si Atty. Roy Rondain yung pagkumpiska sa mga luxury vehicle ng kanyang kliyente. Illegal daw na pinatigil at hinalughog ng operatiba yung mga sasakyan kahit yung hindi saklaw ng warrant, puwersahang kinuha yung mga susi. Nagkaroon din daw ng intimidasyon doon sa mga driver na idinitini o ikinulong ng mahigit 12 oras. Pinag-aaralan ng kampo na maghain ng mga kasong kriminal sa mga pulis na sangkot sa operasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby ko muna, Edniel Parosa. Meron muna tayong Flash Report. Flash Report! may sinibak na naman na opisyal ng BPWH. Sino-sino yan? Ito, Lakay Romel, ayon ito sa mismong press con ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, mayroong 4 na regional directors ang relieve from position at kasama dyan ang regional director
ng Region 1, Region 1. si RD Ronel Tan. Sa Region 4A, RD Jovel Mendoza. Region 5, RD Virgilio Iduarte. At sa Region 7, si RD Danilo Villa. Yan ay Laki Romel, ay mga regional directors, pero meron ding assistant regional Aba, meron pa. directors. Kasama dyan ang Region 4B, OIC ng, ang OIC nila na si RD Neil Farala. At sa Region 5, ang OIC nila na si Ani De La Vega. Ayan. At meron ding district engineers sa Laki Romel. Sa Metro Manila 3rd District Engineering Office, si DE Ruel Omali. At sa South Manila, si DE Manny Bolusan. So, ulitin natin, all in all, ilan regional directors ang apat sinibak? ito, Laki Romel. Apat mula Oo. sa Region 1. 4A, 4A. Region 5 at Region 7. Ayun. Hindi naman binanggit kung ano ang dahilan at sila ay sinibak sa pwesto. Wala pang, as of now, Oo. wala pang malinaw na pero may mga rason daw, sabi ni Secretary Dizon. At yung kanilang due to various reasons. reason. So maraming dahilan, hindi na dinetalye kung ano-ano itong mga dahilan na ito, kung bakit sila relieve from position. Pero yung effectivity nito, Laki Romel, ay once na mapermahan na ni Secretary Dizon yung papel. So, pero ay announce na niya na itong mga RD na nabanggit natin, mga assistant regional directors at itong mga DE, sila po ay relieve from position. Ayan, tulad ng binanggit mo, hindi specifically sinabi kung ano ang dahilan, pero alam naman ng taong bayan na naglilinis ang DPWH. Flash Report. Flash Report! Samantala, puntahan na natin ang report ni RH52 Edniel Parosa. Ang Philippine Army may impormasyon na sa likod ng withdrawal of support ng isang AFP colonel. RH52 Edniel Parosa. Edniel. May hawak ng impormasyon ng militar kung bakit nagawa ng isang Army Colonel ang magpahayag ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng DZOH. Kinumpirma ni Army spokesperson Colonel Rudy Maala na nakuha nila ang hindi pa tinukoy na impormasyon sa gitna ng sinasagawang investigasyon kay Colonel Odi Monggao. Bagamat hindi na muna idinitali kung may nagudyok lamang ba sa opisyal, sinabi ni Di Maala na nilabag ni Monggao ang panuntunan ng armed forces kaya haharap siya sa kaukulang kaso. Itong nakaraang linggo, sumuko sa Army si Monggao at inamin na siya ang nag-post sa social media ng banat sa moral ascendancy raw ng Commander-in-Chief na si PBBM. Kaagad siyang sinibak sa kanyang tungkulin bilang commander ng training support group ng ukbong katiyan ng bansa. Tiniyak sa Di Maala ay hindi ito nangangahulugang may bitakla ang kasundalahan at wala rin daw nahimok ng mga batang sundalo ang mataas na opisyal ng Philippine Army. Pakinggan natin ang Army spokesperson. Definitely, no, 100% sabi natin na wala siyang nahimok, no. Ang tinitingnan lang na muna natin dito as part of the investigation is yung circumstances bakit siya nakapag-post ng ganong statements doon sa kanyang Facebook page. Ang tinig ni Colonel Louis de Maala. Ako naman si Edniel Parosa, DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel. Yes, Laki Romel. Sa harap ng mga ganitong pagkakataon, meron bang isinasagawang loyalty check ang Armed Forces of the Philippines? Bago itong kay Colonel Monggao, ang lagi nilang DNADF, no need for loyalty check. Although, hindi naman din sa, alam naman natin na hindi rin naman talaga 100% true na walang loyalty check sapagkat ang leadership naman ng AFP nag-unit-unit bumababa sa mga unit, Romel, at nagsasagawa ng talk to the troops. Kaya ang bago ngayon dito kay Colonel Monggao, pagtapos ng kanyang pahayag na ganito, ang tanong natin, kung meron ba siyang gaano kasiguro yung army na wala siyang nahimok ng mga batang sundalo. At ang sinasabi ngayon ng Philippine Army, ang tansya nila ay isolated case lamang ito. At mukha naman daw walang nahikayat itong mataas na opisyal ng kanilang unit. Sana nga at hindi ito lumika ng ano pa mga confusion or bitak sa hanay ng AFP sapagkat hindi biro ito, Edniel, isang senior officer, colonel.
Correct. Isang high-ranking officer at hindi lamang yun, meron siyang hawak na unit, yung training support group. Ibig sabihin, critical yung kanyang unit para humubog ng kaisipan na mga sundalo. Pero ang binabanggit niya ng Philippine Army, meron na silang lead basically kung bakit nasabi ito ni Colonel Mungao at yan ay abangan na lamang natin sa kanilang mga further announcement. Okay. Maraming salamat, Edniel Parosa. Balik sa inyo, Lakay Romel at Sister L. Meron ka pa report dyan na Miss Elaine? Babalikan na lang natin mamaya si Arch 29 na Boy Gonzales. Pero Lakay Romel, kung may update din tayo patungkol sa nangyari sa Cebu, sa yung landfill doon landfill, yung, na nagkaroon ng gumuho. landslide. Oo. Yun po ay mukhang may update na at mukhang nadagdagan ang casualty. Iko-confirm lang natin yung talagang numero. As per record, ilan ba yung huling impormasyon natin? Nung weekend kasi Lakay Romel, 4 lang. Pero mukhang ngayon ay umakyat sa 8 kung hindi ako nagkakamali. Dahil yun ang marami binabanggit. ang Dahil declare missing. ongoing yung search and rescue operation dyan. At mukhang malungkot na balita ay nadagdagan yung kanilang casualty dyan, Lakay Romel. At mayroon pa ring mga nawawala. Pero kukumpirmahin natin ang impormasyon na yan. Pero mukhang kumpirmado naman na Lakay Romel. Antayin na lang natin yung official na report. Kinukuha din natin ang Cebu para dyan sa Cebu ang ating kasamahan na reporter. What about yung mayor dyan sa lugar? Hindi pa ba nag-i-issue ng mukhang statement? Lakay Romel, kasi ongoing pa at ang problema dyan, nagkakaroon sila ng pahirapan dun sa kanilang search and rescue Lalo dahil na kung umuulan sa lugar. tsaka Lakay Romel, konting galaw daw konting siyempre kailangan nila halukayin yon dahil may mga natabunan. Gumagalaw yung basura. So may tendency na bumigay din. So kaya itong mga rescuers nahihirapan sila sa pag-rescue doon sa mga missing pa. Hanggang sa ngayon ay hinahanap pa rin na nawawala dyan sa pagguho nga po ng landfill dyan sa may Cebu City. Yung barangay ay Binaliw, Lakay Romel. Dyan Barangay Binaliw. Tama ba ako, Binaliw o yung mismong lugar ba ito? Nalilito na kasi ako. Hindi, Binaliw landfill pala ito yung tawag. So yan dyan ay mukhang ongoing pa rin hanggang ngayon at ang malungkot ay nadagdagan yung kanilang casualty. At any rate, umaasa tayo na yung mga hinahanap sana matagpuan na buhay. At sana umigi ang kalagayan ng panahon din dyan sa area na yan sapagkat pagka mga ganitong first quarter of the year, kadalasan umuulan dyan sa area ng Visayas region. Kasi Lakay Romel, kung kaninang umaga ay 6, so mukhang ngayon nga dahil ongoing ko yung kanilang search and rescue kaya nadagdagan na naman. Pero ang inaano natin ay sana ay mahanap na rin yung mga iba pang nawawala. Ayan, at matuldo ka na yung death toll. Oo. Pero happy birthday muna. Happy birthday kay Griselda Villanueva, ang may bahay ni Tata Al Villanueva ng LTO. Si Tata Al. Ay, Tata Al, kumusta na? Kamusta ka na, Tata Al? Happy birthday kay sa SME mo, si Griselda Villanueva. Ano na yan si Tata Al? Retired na yan, Lakay Romel. At mukhang, ano kayang pinagkakaabalahan ni Tata Al? Mukhang nagtatanim. naging farmer siya. Ayan. Pampalakas ng katawan yan. Pero happy birthday din kay dating Napocor President Gladys Santa Rita at ASEC Marcos Lacanilaw ng LTO. Ayan, happy birthday from sa'yo ba to, Tita Malu? Pabati mo ba ito? Ayan, at advance happy birthday din daw kay RSA. Ayan, si Ramon Ang. Ninong RSA ba? Ang Birthday? ninong ni Katunying. Advance happy birthday daw. At happy listening din kina Mr. and Mrs. Brother Manuel Pastolore at Sister Lian Pastolero pala. Baliktad tong last name nyo na dyan sa New York. Ayan, pagbati mula kila marami-rami silang bumabati. Ayan, mga taga, alam ko, Batang San Miguel. Ayan, tsaka si Miss Michelle Amandi and DPWH USEC retired Police Major General Charles Calima. Ayan. Retired Police Brigadier General James Brilliant. Maligayang pakikinig at panonood kay Lakay Den Macaranas. Sir Lakay Den. Good morning. Wala ba tayo dyan? Kumusta tayo dyan? At belated happy birthday kay NHA General Manager Javentay at sa kanyang Assistant General Manager Alvin
Feliciano. Pero- Belated happy birthday! Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday at magparamdam naman kayo. Magparamdam naman kayo. Ang lagay ay bati-bati lang. Ayan. Wala ba tayo dyan? Pero ito Lakay Romel, nako, alam natin na matindi ang power ng social media at ng teknolohiya ngayon. Kaya naman po ang publiko pinag-iingat sa mga kumakalat ng mga online. Ito yung mga AI-generated video ng Bulkang Mayon. Marami akong nakitang ganito Lakay Romel, yung video niya, yung ang lala ng pagsabog. Yung talagang... Pero yan hindi official. Pero yun ay hindi AI yun. AI generated siya. Kaya yung ibang siguro yung hindi ganun kateki at browse lang ng browse at hindi nagdo-double check. Maniniwala right sila. away. Oo. So ang paalala po, huwag kayong maniniwala. Yan po ang paalala ng FIVOX. So FIVOX ba nagsabi nito? RH18. Manoy Roel Saldico. Manoy Roel. Good morning, Roel. Roel, yuhu, Diyos maray na aga sa imo. Makamusta na din natin yung mga kababayan natin na apektado ng nasa evacuation center. pag-aalburuto nitong Bulkang Mayon. Oo, kasi yung mga lugar dyan, Lakay Romel, Ginubatan, Legazpi, Tabaco, yan yung mga area na malapit Critical sa area. Mayon. Oo. At may mga barangay dyan na affected at may ilan nga na nag-stay na sa evacuation center. Ang problema lang Lakay Romel, na i-report sa atin to ni RH18 noong nakaraang linggo, may evacuation center. Double check natin yung lugar. Kung hindi ako nagkakamali, sa may Tabaco ba yung lugar? Pero mukhang may problema sila dun sa Lakay Romel, evacuation. Dahil pag umulan, pinapasok ng tubig. Oo. So alamin natin, nandiyan na sa linya. O nawala. O Okay sige, na mamaya. si Babalikan Roel? na lang natin si Manoy Roel. Pero yun, kumustahin natin dahil isa yan sa mga problema Lakay Romel na dapat ay natutugunan. Tama. Kasi kapag ka may kalamidad na nga, wala ka pang malipatan ng maayos, din nakakaawa yung mga At saka kababayan paano mo natin. makukumbinse yung mga kababayan natin Na lumikas. na lumikas at Oo. sumilong sa mga evacuation center kung aabutan din nila ay malaking problema. Yes, oo. Yun nga pinapasok ng tubig ulan kasi covered court lang yung tinutuluyan Kaya dahil sobra daw doon sa mismong evacuation, kaya naglagay ng tent sa covered court. Ang problema, inuulan. At ano ba itong mga bulkan natin? Nung nakalipas na, kung di ako nagkakamali, Biyernes or Sabado. Nung Sabado, ang Taal. Ito naman Taal ang nagpaparamdam din. Nagkaroon ng tinatawag na minor phreatic eruption. Mukhang Lakay Romel nag-aalburuto sila dahil ba sa nangyayari sa gobyerno? Pati ba mga bulkan Pati ba yung mga na din? bulkan Wag naman. mukhang nagagalit na wag naman sana pero pinagdadasal natin ang safety at wag naman sanang sasabayan ng tindi ng problema natin. Tama. Marami tayong hinaharap na problema kaya sana wag nang sumabay yung mga disaster Bulkan and ito. Calamities. Kumalma kayo mga bulkan ha. Ako nga gusto kong bulungan yung Daragang Magayon. Ayan. Yung Bulkang Mayon. Gandahan mo lang pero wag mo masyadong tapangan. Ayun. At Pero saka, eto na. considering, nakakaumpisa pa lang tayo ng taon, ha? Oo, kakapasok pa lang. Hindi pa nangangalahati ang buwan. Pero Kaliwat ka ng problema na. Marami na naman tayong problema. Pero nasa linya na Ayan, andyan na. si Manoy Roel. Manoy Roel, kumusta ang sitwasyon dyan sa area mo, sa Region 5? Manoy Roel. Yes, Sister El at Romel, nagbabala ang mga lokal na autoridad sa Albay laban naman sa pagkalat ng mga AI-generated na mga video at larawan online na umano'y nagpapakita ng matinding aktibidad ng Bulkan Mayon. May mga ilang vloggers at social media users kasi ang gumagamit ng official o artificial intelligence nito upang palalain pa o gawing mas dramatiko pa ang sitwasyon ng bulkan na nagdudulot naman ng takot at kalituan sa mga residente at turista. Sabi pa ng ilang opisyal sa Albay na mga naturang peking content ay maaaring magmukhang totoo. Ngunit hindi ito base naman sa aktual na datos o obserbasyon ng mga eksperto. Inikayat naman ng publiko na umasa na lamang sa opisyal na mga anunsyo na mula naman sa PBOX at mga lokal na pamahalaan ng Albay at maging ang mga kilalang mga mamahayag o mga kilalang mga media outlet naman sa ating bansa. Kasi Mayor Romel at Sister El, ito yung nangyayari ngayon at
Ang dami na ang yung mas kumakalat na mga video at picture na talagang ang iba ay naniniwala doon sa mga pinapalabas sa Oo, Lakero, Manny Ruel, ang problema kasi yung iba sinishare pa nila. Nako. At mukhang naniniwala sila sa mga AI-generated video, hindi nila dinodouble check yung source. Pero batay sa iyong obserbasyon na Ruel, ikaw nandyan talaga sa Bulkang Mayon at mga noon nakalipas na linggo mo pa minomonitor ang kanyang kalagayan. Kamusta na ang Bulkang Mayon? Kumalma ba siya kumpara nung nakalipas na linggo? Ano siya, Romel, Sister El, yung dati pa rin yung mga critical glow na mga may mga laban na bumababa siya. Pero hindi yung grabe na napaka, yung kumakalat ng video na talagang may apoy na tumataas na napakahaba. Yung gaya lang ng dati na normal lang na nagpapakita siya ng liwanag na kapag gabi. So merong Ruel, merong tinatawag na crater glow ba? Meron. Okay. Gabi-gabi yan nakikita. I see. At pag maganda ang panahon, may mga area na nakikita siya. At minsan sa bahagi ng Tabaco, Kamalig, Ginabatan, nakikita yung area na yan ng sa bungangan ng Bulkan Mayon. At kagabi nga yung sa Legazpi ay may isang boulevard na talagang daming tao nag-aabang. Sa mga record ngayon ng Department of Tourism Bicol, talagang dumadami ang turista at paunti-unting nagadagsaan dito sa Bicol region. At sa monitor nila, may mga hotel na nagpa-book na, nagtatanong na ng kanilang dapat patutuluyan dito sa lalawigan ng Albay. Talaga, hindi ba sila nababahala, Roel, sa kinikilos ng bulkan? Yung mga turista? Romel, dahil nga yung Department of Tourism ay may mga designated area lang, may mga area lang na dapat doon ka lang. At bawal ka sa basta malayo ka lang sa 6 kilometer danger zone. Hanggang doon ka lang sa area doon. So, o kaya 8 kilometer danger zone, doon ka pwedeng mag-view o doon ka pwedeng tumingin, kuha ng litrato at video sa area na yan, kagaya ng Cagsawa Ruins. Yung Cagsawa ay labas na yun, malayo-layo yun. Oo, walang problema doon. Kaya yun talaga ang panawagan naman ng DOTR Bicol na sana sundin naman yung mga protocols nila, yung mga pinapasunod nila para iwas naman sana pa man ako sakali man talagang pero delikado talaga itong Bulkan Mayon. Kaya nga sabi nila sumunod lang sa utos ng PBOX, meron tinatawag na 6 kilometer danger zone. Kapag ito ay nag-alert level 4 ay wag naman sana, Ruel. Wag naman sana nga. Ito ay 8 kilometer danger zone. Palalawakin yung danger zone. Oo. Yun ang kapag naman daw ay nag 8 kilometer danger zone na kung sakali naman wag naman sana yung porque yung alert level 4 posibleng abutin sa 50,000 ng mga residente ang posibleng ilikas. Yun ang pinag-uusapan, mga meeting na ginagawa sa panguna ni Governor Noel Rosal. So sa ngayon ba, Ruel, kamusta ang panahon sa paligid ng Bulkang Mayon? Ngayon ay mainit ang panahon, Romel at Sister El. Talagang ang iba naman ang gusto nila yung gabi na tumitingin sila. Yung ating mga kababayan na mga turista, yung mga residente, pero yung panawagan talaga wag naman sana daw na yung AI generated na lumalabas. So hindi totoo, Roel, for the record hindi totoo yung mga nakikita nyo sa social media na parang sorry for the word, pero parang impyerno na yung paligid ng Mayon. Hindi totoo yun, ha? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Yung bumaba na yung mga apoy sa bukid dito. Yung napapaligiran na ng apoy yung Bulkang Mayon? Hindi yun. Walang katotohanan yun. Tamang lang talaga. Yung crater glow, bumaba lang. May mga laban na punti na bumababa sa bunga. Crater glow yung na-observe. Tsaka yung tawag nila dun sa pyroclastic density current. So, pero wala talaga yung pagsabog na malala.
Makikita mo sa... Habog na Oo. napakataas na ano. Tapos So, makikita yung mo... kasi makikita yung mo... kasing iba daw, gusto na madagdagan ng mga followers, ang views nila. Kaya pala, ha? Clickbait for the views. Sabi Ayan. nga nila. Nakakaloka kayo. Pag gusto nyo pang pagkakitaan, Makonsensya naman kayo. Oo. Baka sa halip na kumalma, lalo magalit ang bulkang mayon. Oo nga, kasi Baka magalit pa. Oo. minamanifest nyo yung ganun eh. Buti nga doon, hindi na bakuran eh. Ay, oo, kasi may plano yan dati. Planong bakuran ng mayon. Saan ka nakakuha ang mayon? pambira, Tsaka, Manny Roel, yung papailawan ng paligid ng mayon. Tama ba ako? Papailawan, tama. May proposed budget niyan. Oo. Talaga, 100 million yata. At buti hindi natuloy Buti yun hindi na kay natuloy. Romel. Tama ba ako hindi din yun na Hindi Manny Roel? na natuloy. Ano na. Oo. Hindi na natuloy yan at maraming nga talaga. Maraming tumutulong. Kaya nagagalit si Mayon eh. Isipin mo, babakura mo, lalagyan mo pa ng Sisirain mo ang kalikasan. pailaw. Tuloy, pinapailawan tayo ngayon ng Ayan, bongga. ayan. Sobra-sobra. Kini-crater glow tayo. Pero kumusta pala yung Manny Roel, yung tawag dito, yung evacuation Mga center evacuee. na pinuntahan mo nung nakaraan, yung pinapasok ng tubig. Saan ba to? Ano yun, okay na, inayos na ng binisita yun ni Governor Manuel Rosal. Okay. Agad, para inayos na. safe naman sila. At may mga ilang area naman sa Malilipot, naggawa nila ng tent city. Tinayuan na. Ayaw kasing gambalahin pa yung pag-aaral ng mga estudyante. Kasi may mga eskwelahan na posibleng maapektuhan ng pagklase. Kaya nagawa naman ang tent city pansamantala na muna. Okay, Oo. sige. So, At least yan, na-address na. Romel at Sister El, at kung may time daw kayo, hintayin kayo ni Mayon dito para makita daw. Bibisita tuloy kami. Pagkakalmado na siya talaga, Ruel. Uuwi na nga lang ako sa amin. Pwede ba ako magbakasyon, Laki Romel? Pwede. Basta kasama mo ako, ha? Salamat, Manoy. Mabalos. Sige, yan ating update mula dito sa Dalawigan Albay, sa Legazpi City. Ito si RH18, Romel Saldico, unang sa Pilipinas, una sa Pilipino. 26 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. This time check is brought. Papasukin ang report mula naman sa Kongreso, mapipitong impeachment na isasampa umano laban kay Pangulong Marcos. Kailangan dinggin ng House Committee on Justice. RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Sister L, hindi pwedeng baliwalain kundi dapat dinggin ng House Committee on Justice sakaling may magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang paliwanag ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice sa mga ugong na may magsasampa umano ng impeachment laban sa Pangulo pagsapit ng Pebrero. Pag nagkataon, sinabi ni Erice, 2 ang impeachment complaint na didinggin ng Kamara dahil matatapos na sa February 6 ang 1-year bar rule laban kay Vice President Sara Duterte. Narito si House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice sa panayam ng isyung pambayan. Well, hindi naman yan, palagay ko, pag nagkaroon ng hearing sa Committee on Justice, makikita yan. So, kaya nga ako, I will be open. Yung aking isipan ay magiging bukas sa 2 impeachment. I will not endorse it, vote, pero makikinig ako magtatanong ako sa Justice Committee kung tungkol dito sa mga allegations sa kanila pareho. Tumanggi si Erice na magbigay ng impormasyon sa umuugong na impeachment laban kay Pangulong Marcos, pero posibleng isampa ito ng isang individual o grupo at iindoso ng isang kongresista. Anya, tiyak nasama sa articles of impeachment ang betrayal of public trust dahil sinira umano ng Pangulo ang tiwala ng mamayan nang pinabayaan umano ang pambansang pondo mula 2023 hanggang 2025. Dahil dito nagsimula na ang mga katiwalian kung saan ang pinakamatindi ay ang paglustay sa bilyong-bilyong piso sa flood control scam. Ako si New Regunan para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky. Ronald, go ahead. So kung magiging accurate ang forecast or sa pantahan ni Congressman Erice,
dalawang impeachment ang atupagin ng Kongreso. At kung matutuloy parehas, wala na magiging trabaho ang Kongreso kundi binggin itong impeachment complaint. Totoo yan. Di ba? Totoo yan, Nako. Romel at Sister L. Kasi yung pagdinig pa lamang sa isang impeachment complaint ay kakain na ng malaking Nako. oras sa mga mambabatas. Ano pa kaya kung magkakaroon ng panibagong impeachment? Dito naman ay sa kaso naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero maaga pa lang ay sinasalag na ito ng mga kakampi ng Pangulo, lalo na yung mga miyembro ng Young Guns na hindi po pwede na ang tumugon sa pagkakaroon o pagpapatawag ng impeachment ay dahil lamang sa ingay politika. Dahil dapat daw magkaroon ng mga matitibay na ebidensya para maging kumbaga ay basehan ng pagsasampa ng impeachment laban sa Pangulo. What about yung isa pang napipintong impeachment complaint? Yung tinatangkang buhayin laban dito kay Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan ng Pebrero. Oo, kasi matatapos na, Romel at Sister L, yung one-year bar rule That's by right. February 6. Yes. Inaasahan talaga na merong susunod na magsasampa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mukhang ito ang mas malinaw kumpara doon sa sinasabi o pinalulutang ni Congressman Edgar Elice. Kung sa bagay sa isang banda, yung kinatatakutan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan ng Pebrero. Yun naman ay talagang nakatadhana na hindi ba? Sapagkat ang expected na ng kampo niya yun. At saka very imminent dahil ang sabi naman ng Korte Suprema hindi naman ibinasura yung impeachment complaint dahil sa merito, kundi dahil doon sa tinatawag na procedural lapses or yung technicality. Oo. At naka-MR pa ito, hindi pa Isa pa yun. ng Supreme Court. Aha. Isa pa sa mga tanong, Tama. kung mag-lapse na ba by February 6, ibig sabihin tapos na rin yung kumbaga issue dito sa pag-question sa naging desisyon ng Korte Suprema para ituloy uli ang pagsasampa ng impeachment. Or magiging moot and academic. Oo. Pag hindi na aksyonan. yes. Oo, by Feb 6. So, Okay. abangan natin. Exciting ang pagbabalik na sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, pero maraming trabaho, pero pinaiingay ulit itong impeachment laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako si New Greguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Samantala, puntahan naman natin ng mayroong update dahil ang ICI at ang PNP nagpupulong. Alamin natin kung tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan sa ngayon, RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, dumating dito sa Independent Commission for Infrastructure yung mga tauhan ng Philippine National Police, partikular yung mga taga-office of the Chief PNP. Sa impormasyong nakuha natin, makikipagtulong yung OC-PNP kay ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Azurin. Pero hindi pa tinukoy kung ano yung mga tatalakayin sa pulong at kung sino-sino pang opisyal yung makakasama sa meeting. Una rito, ilang batch na ng kahong-kahong dokumento kaugnay ng flood control scandal ang itinurn over ng pambansang kapulisan sa Independent Commission. Matatanda ang katuwang ng ICI yung PNP sa pagsasagawa ng field validation kung saan prioridad yung 80 ng mga ghost flood control project ng 15 kontratistang sumelyo ng bultong kontrata mula sa pamahalaan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Standby, Boy Gonzales. Oras muna natin. 19 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa... Meron lamang tayong 9 na minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Alamin natin ang follow-up, Sister L, sa flash report natin kanina tungkol sa ilang regional directors ng DPWH na sinibak sa pwesto.
Boy Gonzales. Boy! Nirinig na sa kanilang pwesto ang 4 na regional director ng DPWH kaugnay ng patuloy na investigasyon sa umano'y manumalyang flood control project. Ang mga regional director na tinanggal sa pwesto ay mula sa Region 1, Region 4A, Region 5 at Region 7. Bukod sa mga nabanggit na opisyal, inalistin sa pwesto ang ilang assistant regional director ng DPWH sa Region 4B at Region 5, gayon din ang mga district engineer mula sa Metro Manila 3rd District Engineering Office at South Manila District Engineering Office. Samantala, inililib din ang mga officer in charge district engineer mula sa La Union 1st District Engineering Office, Iloilo City at Leyte 4th District Engineering Office matapos manang hindi pumasa sa Civil Service Commission qualification standard. Ito si Boy Gonzales para sa Disarasyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH29 na Boy Gonzales. Samantala, mahigit sa 70 ng mga empleyado ng Barangay Payata sa Quezon City na iligal umanong tinanggal sa trabaho, nagkilos sa protesta. Alamin natin ang buong detalye sa balita ni RH5, Val Gonzales. Val. Sister L sumugod sa Barangay Hall ng Payatas, Quezon City ang ilan sa mahigit na mga 70 mga kawani na pinagtatanggal sa kanilang trabaho. Ito'y para kondinahin ang anilay illegal at walang basihang proseso para sila'y tanggalin sa mahigit dekada na nilang trabaho. Ayon kay Kagawad Darwin Cepeda, pagpasok ng unang working days ng 2026 nitong nakalipas na January 5, ay nagulat ang mga empleyado dahil sinabihan na sila na hindi na sila kabilang sa mga kawani ng barangay. Narito si Kagawad Cepeda ng Barangay Payatas, Quezon City. Kaya nalulungkot po ako na nung pagpatakbo ng January, ito na po ang nangyari. Bigla na lang po nagkaroon ng pagtatanggal sa ating mga empleyado. Kailan po pinatupad? Ang sabi niya po sa kanyang live nung nakaraan, nakakapanood, ang implement daw po nung pagtatapos ng kanilang kontrata ay December 31. Dapat po ito ay dinaan sa proseso. Kagaya po ng bombero, kung susundin po yung hanggang 31 na lang, ang putukan po hanggang January 1. Kaya po kami nakamonitor. At kasama sa mga tinanggal sa trabaho ay kinabibilangan ng 90 tagapamahala, 32 mga traffic enforcer at 29 na kasapi ng fire brigade na isa sa mahalagang posisyon sa isang barangay. Giit naman nitong si Lupon Marites Kakayan, isa sa mga sinibak na Lupon tagapamayapa, hindi dumaan sa due process ang ginawang ito ng kanilang barangay at anilay solong desisyon lamang daw ni Barangay Captain Rascal Doctor. Barangay, sir. Ang barangay chairman po ay walang karapatang magtanggal ng lupon. Dadaan po yan sa kalupunan. Kailangan may due process, dadaan sa kalupunan. Papatawag ang kalupunan, magbobotohan. Pero ang nangyari po ngayon, ang binigay sa amin na withdrawal of appointment ay wala pong hearing na nangyari sa amin. Tapos pinapirmahan po nila itong mga na ito binahay-bahay. Wala na, malayo na sa trabaho nila. Bakit inahatid sa bahay? Wala pong due process na nangyari sa Ginigiit ng mga empleyado na batay sa nakasaad sa Local Government Code of the Philippines, hindi pwedeng tanggalin ng walang pahintulot mula sa konseho ng barangay ang sinumang manggagawa. Sa ngayon ay plano na ng grupo na iakyat sa tanggapan ng Department of the Interior and Local Government ang ginawang pagtanggal sa kanila sa trabaho ng pamunuan ng Barangay Payatas, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Quezon City. Sister Mukhang L. hindi maganda ang salubong ng taon sa mga opisyal ng barangay dyan sa may Payata sa Lakay Romel. Marami-rami to 70, more than 70 mga empleyado. Pero isa-shoutout ko muna dahil nanonood, nakikinig sa atin. Isa sa mga nila kay Kabrad si Sir Alex Go. Hindi siya Go. Sino? Go lang. Alex Go. Alex Go, ayun. Alam ko ano to retired ano ba to si Sir Alex?
Sundalo, pulis. Hindi ko alam. Basta ganon. Maligayang panonood at pakikinig din kay Ruel Mike Parapi, ang pinaguriang lover boy ng Zona 2 sa Barangay Malaban sa Binyan, Laguna. Oh, Akala Mike ko naman- Parapi, magandang umaga sa iyo. Wala ba tayo dyan? Binati ka din lang kay Romel. Pero ako, congratulate ko lang. Ako personal tong pagbati lang kay Romel. Binabati ko ang aking kababayan from Police Brigadier General. Siya ngayon ay Police Major General na. Itago natin sa pangalang Andre Dizon. Ayun. Congratulations. Congratulations, General Sir. Asan na ba si General Andre Nasa Dizon ngayon? PNPA na siya ngayon. Siya ang head doon. So, pagbati mula po sa akin, personal. Ano ko to, Laki Romel, future ninong. Kinuha ko tong ninong kasi kababayan Tsaka mabait to, Laki Romel. Maasahan daw ng ating Saka yan action man. Yes, ito ay tawag sa kanya, the Game Changer General. Simula pa nung siya ay maupo bilang dating direktor ng Manila Police District. Ano talaga yan to Tapos naging provincial regional director ng Region 5, PNP Ayan, sa Region 5. Congrats again, Major General na siya. Yes, Tama? Major General na. Andre Dizon. Meron lamang tayong 2 minuto bago sumapit ang alas 10 Sa mga naghanap ng kay umaga. Lakay Romel, dahil mukhang marami ang nakakamiss agad kay Lakay, ang senior citizen po, hindi biro makagalit sila kay sa akin. Ang senior citizen po ay medyo tinamaan yata ng sipon at mukhang kailangan lang po magpahinga ni Ayan. Lakay. Opo. So, may lagnat laki siya, Lakay Romel. Naglatnat si Lakay. Kaya konting pahinga lang po. Sa Kailangan amin, lang ang nila tawag kay. dyan, agurigor. 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 parang kakaiba yung tunog. Agurigor. Oo. Ayan, may lagnat. O, sa mga nakatutok sa atin, again, ina-announce po natin, isa lang po ang page nila kasi nung nakaraan Lakay Romel may gumagamit ng pangalan niya Ganyan talaga pagkasikat Oo. So, ang official page po nila ay yung may 39,000 na followers. Lakay Deo Macalma ang kanyang username. Account, hindi po ito account, page. Linawin natin page, hindi po personal account. And of course, ako rin po, baka gusto nyong i-follow, Sister L. Elaine Apit. Wait, teka muna ha. Sa January 19, magre-resume pala ang pagdinig ng Senado sa flood control scandal. At ang inaabangan natin Lakay Romel, kung hindi man natupad ang pangako, sana may matupad na this year. Isa sa mga bibinggin ay yung impormasyon na 2 sa mga sinibak na engineer ng BPWH sa Bulacan ay nag-recant or nagpa siyang bawiin binawi ang statement. Testimonya. Alamin ng Senate Blue Ribbon Committee kung ito ay may katotohanan. Kaso Lakay Romel, parang ang hirap nun, yung madami ka nang binulgar, Ayun. sabay binawi mo. Hindi ba questionable na ang Under yung... oath ka. Oo, under Tandaan oath mo yun May Engineer Alcantara. Oo. Kayo ay sumumpa, nasasabihin nyo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ngayon, may sanction yan under the Perjury. law. Yes, Perjury. Dahil, yun, pinagloloko nyo ba kami? Diba? Kaloka kayo. Paano mong babawiin yung statement mo na wala kang alam sa skandalo? Gayong, sorry, natawa ako. Gayong daan-daang milyong pisong halaga ng pondo ng taong bayan ang isinoli mo. Oo, nagsoli ka na nga Diba? Tapos sasabihin mo, wala kang alam. Inosente ka. Parang may problema ka yata. Malaki problema mo. Alam mo kung sino natutuwa dyan? Sino? Ay, syempre, yung mga pinagtuturo niya. Ay, mga pinagtuturo niya kasi binawi niya yung statement niya. Kung totoo, ha? At malalaman natin kung ano ang magiging epekto nito sa kaso ng mga ilang senador na kanyang idinawit sa skandalo. Hihina ba or mananatili bang malakas yung ebidensya laban sa kanila? So forth and so on. Kasi, pero alam mo lang kay Romel, ang naano din natin, itong mga Diskaya, pansin mo, pinanindigan nila kung sino yung mga pinangalanan nila. Nakakulong na ngayon si Sara Diskaya dahil dun sa, ito naman, involvement nila dun sa project sa Cebu City. Pero, yung mga pinangalanan nila, hindi naman nila binawi. Tama. May parang pinanindigan nila na ito talaga. Oo.
So, hanggang dumating nga sa punto Oo. si Sara Diskaya Oo. ay nakulong. Nakulong. Habang yung kanyang mister ay Nasa nakapiit Senado. din sa detention facility ng Senado. Abangan natin yan, Lakay Romel. Yan ang isa sa mga hindi pa rin natapos at kumbaga excess baggage. Dala-dala pa rin natin sa balikat sa likod natin kasi mabigat masyado kung sa balikat lang nasa likod na po yung problema sa korupsyon At ng hindi gobyerno. hindi dapat matapos ito sa mga pagdinig lamang. Dapat ay may managot. Dapat Yes. magkaroon ng resulta ang ginagawang pagdinig ng Senado, Ombudsman at ng Department of Justice. Oo, kasi budget pa rin ng gobyerno Tama. ginagamit sa resources po natin. So dapat mayroon niyang maging outcome. Mayroon man lang sana tayong mapala. Ayan. Ayayupan ko. Ang oras natin, 2 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. Susunod na. Diyan nagtatapos ang programang Damdaming Bayan. Ngayon lang pong araw ng Lunes. Ika-12 sa buwan ng Enero. At sa ngalan ni Boss Leo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At ito naman po si Sister L. Elaine Apit, susunod ng programang Operation Tulong. Stay safe. God bless po. 3 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. This time check is brought to you by